Nanonood ako ng balita sa sarili kong sala, pero biglang inagaw ng manugang ko ang remote. Umalis ka na dyan, matanda, utos niya. Sa sarili kong bahay. Hiya, halos ikamatay ko. Ang anak ko, si Oriel, nanahimik lang. Isang malaking walang utang na loob, 40 taon akong nagpakahirap. Ako ang nagbayad sa bahay na yan, pero tinapunan nila ako, parang isang lumang basahan. Para sa kanila, wala akong pakialam. Ngunit umalis ako, may dala akong trump card. Ang blue folder na may lihim na yaman ko. Ang titulo ng bahay, akala nila, ako ang dapon. Ngayon, babawiin ko ang dangal ko. Hindi lang ang bahay, may matututunan sila. Isang aral na hinding-hindi nila malilimutan. Kung nakaranas ka na nito, like at share mo. Kwentuhan mo ako. Saan ka nanonood? Salamat. Hinihintay ko ang kahit isang salita mula sa kanya. Isang depensa man lang. Walang lumabas sa bibig niya. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Pagkatapos, kinuha ko ang susi ko. Lumabas ako ng bahay ng walang imik. Kinabukasan, may lalaking nakasuit na nag-doorbell. Hindi niya alam. Wala siyang kaalam-alam sa mangyayari. Gusto kong magpasalamat dahil nandito ka. Bago tayo magpatuloy, mag-comment ka muna kung saan mo ako pinapanood ngayon. At anong oras na diyan, binabasa ko ang bawat isa sa inyo. Isang Biyernes ng gabi iyon, o akala ko lang. Nanonood ako ng balita sa brown leather armchair ko. Ito ang silya na binili namin ni Rosalinda, ang asawa ko. 40 taon na ang nakalipas, napakainit sa labas. Kaya umaandar ang aircon namin, ang kape sa side table, mainit pa. 40 taon, ito ang oras ko, 6:30. Dati, katabi ko si Rosa, nakaupo sa sopa, nagkakape. Sama-sama kaming nanunood. Kahit matapos siyang mawala, 4 na taon na ang nakalipas, hindi ko binitawan ang ritual na ito. Minsan, sumusumpa ako. Naaamoy ko pa rin ang lavender soap niya, pero noong Biyernes na yon, nagbago ang lahat. Sumugod si Athena. May ring light sa isang kamay at cellphone sa kabila. Ang pangit ng lighting kapag bukas iyang TV na yan, sabi niya. Hindi siya nagtanong, hindi siya naghintay. Bigla na lang niyang inagaw ang remote. Napakatalim ng katahimikan. Umalis ka na diyan, matanda, utos niya. Inaayos na niya ang ring light niya sa coffee table. Akin na ang espasyong ito. May 10,000 followers na naghihintay para sa workout stream ko. Ang espasyo sa bahay na pinagbayaran ko, kung saan ko pinalaki ang anak ko, at kung saan ko nasaksihan ang huling hininga ng asawa ko. Lumingon ako sa kusina. Nandoon si Ori, naka-dusty work clothes, galing sa matinding trabaho. Narinig niya ang lahat. Nagkatinginan kami, nag-antay ako. Kahit isang salita lang, parang, hindi tama iyan. Tiningnan lang ni Ori ang cellphone niya. Huwag ngayon tay, bulong niya. At naglakad papunta sa garahe. Huwag ngayon. May tumigas sa loob ko. Ilang buwan na akong nagdadahilan para sa kanila. Pagod si Ori. Stress si Athena. Kailangan nila ng oras. Sabi ko sa sarili ko, maging matiyaga. Para mapanatili ang kapayapaan. Pero ang kapayapaan ay hindi kapayapaan kung ang kapalit ay ang dignidad mo. Tumayo ako. Lumabas ang kalabog sa tuhod ko. 66 na taon. Ramdam ko lahat. Inaayos ni Athena ang ring light niya. Nakatingin sa silya ko. Hindi siya lumingon sa akin, para na akong hangin. Naglakad ako sa kwarto ko. Pinuksan ko ang ilalim na drawer ng aking dresser. Sa ilalim ng susi ko, may isang blue folder. Iningatan ko yon mula pa nung araw na binili ko ang bahay. Binuksan ko. Property deed. Ricardo Vasquez, sole owner. Napakatibay ng papel sa kamay ko. Noong nasa hukbo ako, natutunan ko. Ang salita nawawala. Pero ang papel hindi. Inilagay ko ang folder sa ilalim ng braso ko. Kinuha ko ang susi. Naglakad ulit ako sa sala. Naka-record na ang cellphone ni Athena. Hello, lovable. Pasensya na sa delay. May kaunting interruption lang, sabi niya. Naglakad ako sa pintuan. Sandali akong tumigil. Tiningnan ko ang sopa kung saan nakaupo si Rosalinda, ang mga litrato ni Ori noong bata pa siya, at ang ring light na nakasindi kung saan nakalagay ang kape ko. Pagkatapos lumabas ako. Isinara ko ang pinto. Hindi pa dabog. Isang tahimik na click lang.
Nagmaneho ako ng dahan-dahan. Sa salamin, nakita ko si Athena. Nakatingin sa kamera niya. Nakangiti, nakatayo mismo sa lugar ko. 4 na taon. Pinaliit ko ang sarili ko. Ang helpful ay naging useful. Ang useful ay naging invisible. Pero noong gabing yon, alam ko na kung saan ako pupunta. 2 oras ang lumipas. Pumasok ako sa parking lot na 2 taon ko nang hindi binibisita. Ang bahay aruga para sa veterano. Amoy kape. Amoy lumang leather. Parang umuwi ka sa bahay. Pagkatapos ng mahabang deployment. Nasa tahimik na lugar yon, isang mababang brick building. May lumang bandila sa harap. Binuksan ko ang pinto, hindi nakalock. Sa loob, maliit pero malinis ang lobby. May lumang leather couch na nakaharap sa TV, nakamute, may coffee maker. Kalahati lang ang laman. Sa likod ng desk, nakaupo si Manong Leo Miranda. Gregorio Vasquez, sabi niya. Tumayo siya, nagulat. Retired hukbo rin siya tulad ko, 52 anyos. May puting buhok, ang handshake niya matibay pa rin. Hindi kita nakita mula nung libing ni Miller. Anong meron? Inilapag ko ang susi ko sa counter. Kailangan ko ng kwarto, Manong Leo. Ilang araw lang. Tiningnan niya ang mukha ko. Hindi nagtanong. Alam ng mga veterano kung kailan magsasalita at kung kailan magbubukas ng pinto. Bukas ang kwarto, Tres. May kailangan ka pa ba? Oo, sabi ko. Inilapag ko ang blue folder. Kailangan ko ng payo. Problema sa pamilya. Nagsalin siya ng 2 kape. Umupo kami. Sinabi ko ang mga pangyayari. 4 na taong nakatira ang anak ko at manugang ko. Ang kawalan ng respeto. Ang pagpapaalis sa akin. At ang katahimikan ng anak ko. Pagkatapos kong magsalita, sumandal si Manong Leo. Kailangan mo si Atimar Santiago. Legal assistance para sa mga veterano. Karapatan mo yan. Seryoso ba ito? Sinabihan kanyang umalis sa sarili mong sala. Hindi siya pinigilan ng anak mo. Oo, tawagan mo na ngayon. Pumasok ako sa opisina. Nagdial. 2 ring lang. Commander Bryn Sheffield. O mas kilala sa Pilipinas bilang si Atisher Brenda Santiago. Napakalinaw ng boses. Ipinaliwanag ko ang lahat. Kung saan ako nakatira. Kung gaano na sila katagal. Walang lease. Ang kawalang galang. Pakiramdam ko. Bisita lang ako sa sarili kong bahay. Mr. Vasquez, sabi niya. Tingnan natin ang titulo mo. Minsan dinadagdag ng mga kaanak ang sarili nila nang walang pahintulot. Bumagsak ang sikmura ko. Bukas na ni Manong Leo ang laptop niya. Tiningnan namin ang county recorder site. Inilagay namin ang address ko. Owners, Ricardo Vasquez at Athena Marie Reeves. Umiikot ang mundo ko, hindi ako pumirma sa anuman. Tingnan ang petsa, sabi ni Manong Leo. 6 na buwan na ang nakalipas. Naghahanap ako sa email ko. Nandoon. Hiningi ni Ori ang pirma ko para sa utility update form. Pumirma ako ng hindi tinitingnan. Ginamit niya iyon, sabi ko. Ito ay fraud, forgery ng deed. Felony iyan, malamig na sabi ni Ati Santiago. Ihahanap kita ng eviction papers bukas ng umaga. Pero kailangan nating maghukay pa. Minsan, may mas malalim pa riyan. Mas malalim? Ano iyon? Tanong ko. Ang uri na nangangahulugang nagawa na niya ito noon. Magpahinga ka muna. Natapos ang tawag. Tinitigan ko ang screen. Ang pangalan ko, katabi ng pangalan na hindi dapat nandoon. 6 na buwan. Pag-aari na niya ang bahagi ng bahay ko. Ibinigay sa akin ni Manong Leo ang susi sa kwarto 3. Maliit ang kwarto, pero tahimik. Walang kamera, walang ring light. Habang nakahiga ako, isang tanong ang umalingaw-ngaw. Ano pa ang hindi ko alam? Halos hindi ako natulog noong gabing iyon. Sabi ni Atari Santiago, layers. Pagsapit ng Sabado ng umaga, hindi ko maalis sa isip ko. May nahanap siyang seryoso. Pagkagising ko, umupo ako sa library ng lodge. Tiningnan ko ang social media ni Athena sa laptop ni Manong Leo. Doon ko nakita, isang litrato. Dated 2016, may lalaking nakaakbay sa kanya. Ang caption, Forever starts today. Pero nung 2018 pa lang kinasal ang anak ko. Kinuha ko ang screenshot, ipinadala sa numero ni Ati Santiago. May nakita ako. Pwede ba tayong mag-usap? Tumawag siya pagkatapos ng 2 minuto.
Ipadala mo ang link, sabi niya. Iki-cross-check ko ang marriage records ngayon. 9:09. Tumawag siya gamit ang video call. Nakita ko siya sa screen. Naka-uniform, matatalim ang mata, walang paligoy-ligoy. Ipakita mo sa akin ang litrato. Ipinakita ko ang laptop. Tiningnan niya. Sacramento, 2 taon bago ang kasal ng anak mo. Mabilis niyang ikinilos ang mga daliri niya. Magpapadala ako ng mga dokumento. I-print mo lahat. Iko-compare natin ang signatures. Pagkaraan ng ilang minuto, 3 papel ang nasa mesa. Ang quick claim deed na nagdagdag kay Athena sa titulo ko. Ang tunay kong pirma. At ang California Marriage Certificate. Tingnan mong mabuti, sabi niya. Ang tunay mong pirma, ang V sa Vasquez, may loop na nakasanayan. 30 taon na akong pumipirma, sabi ko. Ngayon, ang deed. Nag-zoom siya. Ibang V, walang loop, may nanggaya sa pangalan mo, pero hindi sa muscle memory mo. Ito ay felony forgery. Nandoon ang ebidensya. Hindi maitatanggi. Anong mangyayari ngayon? Tanong ko. Maghihintay tayo. Tinitingnan ko pa rin ang background niya. 30 minuto. Nagdala si Manong Leo ng kape. Hindi ko iyon matikman. 28 minuto ang lumipas. Nagring ang phone ko. Mr. Vasquez, umupo ka. Nakaupo na ako. Si Athena Marie Reeves ay hindi kailanman nakipaghiwalay sa kanyang unang asawa, si Armando Mandy Quizon, ikinasal sa Sacramento June 12, 2015. Wala akong mahanap na divorce decree. Bumagsak ang sikmura ko. Ibig sabihin walang bisa ang kasal niya sa anak mo. Bigamya ang ginawa niya. Felony iyan sa batas. Hindi mo siya manugang. Ang deed na yon ay invalid. Naalala ko si Ori. 3 taon. Nakabase sa kasinungalingan. Hindi niya alam. Malamang hindi. Mayroon pang iba. Nag-file si Armando Quizon ng missing person report 2 taon na ang nakalipas. Naglaho siya. Matapos ubusin ang joint account nila. 1.8 milyong piso ang kinuha niya. Ibig sabihin, nagawa na niya ito noon? Oo. Ang anak mo ay pangalawang biktima niya. Si Armando ay legal na asawa pa rin niya. Kapag kinuntak ko siya, lalaki ang kasong ito. Magkakaproblema sa iba't ibang estado. Malalaman ng anak mo ang lahat. Tiningnan ko ang bintana. Baka natutulog si Athena sa bahay. Hindi niya alam, palapit na ang katotohanan. Dapat niyang malaman, sabi ko. Tawagan mo si Armando Quizon. Tumango si Attorney Santiago. May isa pa, baka magalit sa iyo ang anak mo. Ang biktima, minsan, sinisisi ang nagbubunyag ng kasinungalingan. Naalala ko ang katahimikan ni Ori sa pintuan. Mas gugustuhin kong magkaroon ng anak na galit. Pero alam ang katotohanan, kaysa sa tahimik na ginagamit. Naiintindihan ko. Magpapatuloy ako. Natapos ang tawag. Naiwan ako. Napaligiran ng patunay ng fraud, forgery, at bigamya. Ang babaeng nasa bahay ko, 4 na taon, hindi siya ang inaakala ko. Ang kasal isa lang palang palabas, isang kasinungalingan. Nagpakita si Manong Leo, mukha kang ginulpi. Mas malala, sabi ko. Sa wakas, nakita ko na ang katotohanan. Buong Sabado ng gabi, nakatitig lang ako sa kisame. Ang tanong ni Ati Santiago, umalingaw-ngaw. Handa ka bang lumaki ang gulong ito? Pagsapit ng Linggo ng hapon may sagot na ako. Sa mesa ng library nakalatag ang 3 pahinang action plan. Maipagmamalaki ko ito sa commanding officer ko noon. Sa hukbo may kasabihan kami. Proper preparation prevents poor performance. 30 taon sa construction management. Mas lalo lang itong tumibay. Huwag kang sasabak sa laban nang hindi alam ang lahat ng anggulo. Tumawag si Attorney Santiago ng tanghali. Nadraft ko na ang notice to quit. 30 araw para umalis. Standard eviction. Kinuntak ko na rin ang Sacramento PD. Gustong makipag-usap sa iyo ni Armando Quizon. I-set up mo na, sabi ko. 2:00. Nag-video call kami. Nakita ko si Armando Quizon, mga 40s, pagod. May dark circles sa ilalim ng mata. Nasa isang police interview room. Mr. Vasquez, mahina niyang sabi. Pasensya na sa nangyari sa inyo.
Legal na asawa ko pa rin si Athena. Ayokong may iba pang masaktan dahil sa kanya. Sabihin mo sa akin ang nangyari, sabi ko. Kinasal kami noong June 2015, paliwanag ni Armando. Ayos lang ang lahat. Pagkatapos, noong 2016, sabi niya, kailangan niya ng space. Binigyan niya ako ng divorce papers, mukhang official, may selyo. Sabi niya, inihain na niya, pumirma ako. Isang buwan ang lumipas. Pag-uwi ko, wala na siya. 1.8 milyong piso ang inubos niya sa joint account namin. Naglaho siya. Lamunok siya. Pagkatapos ng isang taon, sinubukan kong mag-file ng tax. Nalaman kong kasal pa rin kami. Pekeng papeles pala iyon. Wala siyang inihain. Naghahanap ako sa kanya mula noon. 1.8 milyong piso. Ginawa na niya ito noon, sabi ko. Oo, may nakita akong lumang email. Galing sa isang lalaki sa Oregon, 2014. Tinawag siyang ibang pangalan. Nag-usap sila tungkol sa pera. Hindi ako ang unang biktima niya at duda akong hindi ang anak mo ang huli. Lumiwanag ang kwarto. Hindi ito family drama lang. Ito ay pattern. Pwede ka bang magbigay ng sworn statement? Tanong ko. Nagawa na, sabi ni Armando. Nasa Sacramento PD na. Gusto ko siyang matigil. Kung kailangan kong tumistigo, gagawin ko. Pagkatapos ng tawag. Inayos namin ni Manong Leo ang ebidensya, military precision, ang forged quitclaim deed, ang kasal ni Ori at Athena 2018, ang kasal ni Armando at Athena 2015, valid pa rin, ang affidavit ni Armando, ang police report, tumawag ulit si Atirar Santiago. Nakaset na ang process server, si Tucker Haynes, retired Marine din. Ihahain niya ang notice sa Lunes, alas 10 ng umaga. Perpekto. May isa pa, sabi niya. Kailangan mong sabihin sa anak mo bago iyon. Tama siya. Nag-text ako ng maingat. Anak, kailangan nating mag-usap. Lunes, 11 a.m. Veterans Lodge. Pumunta ka ng mag-isa. Delivered. Tahimik. Lumipas ang mga oras. Hindi ako makakain. Sige ako sa pag-check ng phone ko. Alas 9 ng gabi. Nag-vibrate. Tay, sabi ni Athena, nagdidrama ka lang daw, pero pupunta ako. Hindi niya kailangang malaman. Binasa ko ang linyang iyon ng 3 beses. Hindi niya kailangang malaman. Pagkatapos ng mga taon, na pinipili niya ang katahimikan, ang mga salitang iyon nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang anak ko, nandoon pa rin. Ang lalaking pinalaki ko, na pinahahalagahan ang katotohanan kaysa sa comfort. Baka nagigising na siya. Nag-reply ako. 11 a.m. Ikaw at ako lang. Salamat. Tumingin sa akin si Manong Leo. Darating siya. Oo. Inilagay ko ang plan sa blue folder. Hindi niya alam ang mangyayari. Anong mangyayari sa alas 10? Tanong niya. Naalala ko ang bahay ko. Ang sala ko. Ang ring light. Sa alas 10, mahina kong sabi. Magsisimula na ang gera, Lunes ng umaga, malamig at malinaw, alas 9:48. Nakaupo ako sa truck ni Manong Leo, sa kabilang kalye ng bahay ko. Naghihintay. Mula sa windshield, nakita ko ang bintana ng sala ko. Nakaset up na ang ring light, ang parehong ring light noong Biyernes ng gabi. Naghahanda siya para sa isa pang palabas, wala siyang kaalam-alam na ito na ang huli. Katabi ko si Manong Leo. Tahimik. Alam niya kung kailan hindi kailangan ng salita. Eksaktong alas 10. Dumating si Tucker Haynes, 58 anyos, retired Marine. May leather folder sa ilalim ng braso niya. Matatag ang lakad niya. Alam niya ang trabaho niya. Umakyat siya sa hagdanan. Kumatok. 3 matibay na katok. Professional. Final. Bumukas ang pinto. Nakatayo si Athena. Naka-workout clothes. Cellphone sa kamay. Nagliwanag ang ring light sa likod niya. Gumagalaw ang labi niya. Naka-livestream siya. Sandali lang guys, sabi niya sa camera. Inis. May tao sa pinto. Athena Reeves, tanong ni Tucker. Inianggulo niya ang phone sa lalaki. Autumn Vaughn yan. Actually, hindi. Ayon sa California records. Binuksan ni Tucker ang folder. May legal na dokumento ako para kay Athena Marie Reeves. Nagbago ang mukha niya. Gulat, tapos takot. Inabot ni Tucker ang envelope. Siniservehan ka namin. Notice to quit this property. 30 araw para umalis.
Ang pahina 3, may affidavit tungkol sa fraudulent marriage at identity theft. Naging bato ang kamay niya. Naka-on ang kamera. Libo-libo ang nanonood. Ano? Tumalas ang boses niya. Bahay ko ito. Hindi niya pwedeng gawin iyan. Actually, kalmadong sabi ni Tucker, si Ricardo Vasquez ang sole legal owner. Ang pangalan mo ay idinagdag ng fraudulent. Ang ebidensya ay nasa pahina 5. Kinuha ni Athena ang envelope. Pinunit niya. Ang mga mata niya, tiningnan ang unang pahina. Pagkatapos, ang pahina 3. Nang makita niya ang pangalan ni Armando Quezon, nanigas ang katawan niya, tumingin kay Tucker. Pagkatapos, sa phone niya. Sa isang segundo, panic, calculation, rage, lumiwanag sa mukha niya. Nakalimutan niyang naka-on ang kamera. Bulong niya. Paano niya nahanap yon? Nanginginig ang kamay niya. Sinubukan niyang i-end ang stream. Halos mahulog ang phone. Sa wakas, nagdilim ang screen. Huli na. Libu-libo na ang nakapanood. Nakita nilang sinervhan siya. Narinig ang salitang fraudulent. Narinig ang pag-amin niyang nagtatago siya. Nagpatuloy si Tucker. Pinapayuhan ka namin. Ang bigamya ay felony. May karapatan kang kumuha ng legal na abogado. Tumalikod siya. Umalis. Nakatayo si Athena sa pintuan. Nakakuyom ang envelope. Pagkatapos, isinara niya ang pinto ng napakalakas. Narinig ko iyon sa kabilang kalye. Pinanood ko siyang naglalakad. Phone sa tainga. Galit. Tumatawag sa abogado. Tumatawag kay Ori. Nag-vibrate ang phone ko. Tay. Tumawag si Athena. Sumisigaw tungkol sa abogado, bigamya, at isang lalaking nagngangalang Armando. Anong nangyayari? Aalis na ako ngayon. 40 minuto. Lodge. Ipinakita ko kay Manong Leo. Tumango siya. Pupunta ang anak mo. Baka para umintindi, sabi ko. O baka para sumigaw. Sa alinman, sabi ni Manong Leo. Ini-start niya ang truck. Pupunta siya. Mas higit iyan kaysa noong Biyernes. Tama siya. Noong Biyernes, pinili ni Ori ang katahimikan. Ngayon, pinili niya ang pagpapakita. Huli akong tumingin sa bahay. Ang bahay ko. Ang mga pekeng pirma. Ang pekeng kasal. Ang kasinungalingan. Ngayon, may dokumento na. Umalis si Manong Leo. Saan tayo pupunta? Balik sa lodge, sabi ko. May 40 minuto tayo. Para saan? Para makita ni Ori ang katotohanan. Mahina kong sinagot. Gusto niya man o hindi. 43 minuto ang lumipas. Narinig ko ang pinto ng lodge. Mabigat na yapak ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Pagkatapos, nagpakita si Ori sa pintuan. Pumasok siya sa library, 10:47 a.m. Gusot ang work shirt niya. Malabas ang kurbata. Nagmamadali siyang umalis sa trabaho. Pero ang mga mata niya ang nagpatigil sa akin. Gulat. Tulad ng inaasahan ko. Pero sa ilalim niyon, may iba pa. Takot. Nagsimula siyang magsalita bago pa man siya makapasok. Tay, sabi ni Athena, kumuha ka raw ng tao para iharas siya. Napeke raw ang dokumento para paalisin kami. Umiyak daw siya. Umupo ka anak, sabi ko. Kalmado. Pakiusap. Napatigil siya. Meron sa boses ko. Kalmado. Pagod. Final. Kinuha niya ang silya. Umupo. Inusod ko ang blue folder sa mesa. Bago ka magsalita, basahin mo ang pahina 1. Kinuha ni Ori ang dokumento. Pinanood ko ang mga mata niya. Linya sa linya. Marriage certificate. Athena Marie Reeves at Armando Quezon. Sacramento, California. June 12, 2015. Nawala ang kulay sa mukha niya. Hindi iyan tama. Pinakita niya sa akin ang divorce papers. May official stamps. Pirma ng hukom. Peke, mahina kong sabi. Kinumpirma ni Athena Santiago. Walang divorce decree sa anumang county sa California. Wala. Kasal siya noong nag-vow siya sa iyo. Pero may wedding album kami, sabi ni Ori. Nanginginig ang mga kamay niya. Nandoon ang pamilya niya. Maid of honor ang kapatid niya. Tunay ba silang pamilya? Tanong ko. Kailan mo sila huling nakita? Kailan huling sinagot ng kapatid niya ang tawag mo? Bumukas ang bibig ni Ori. Tapos isinara. Nawala ang defensiveness. Pinalitan ng duda. Initurn ko ang laptop sa kanya. Nagpakita si Ati Santiago. Mr. Vasquez,
sabi niya. Ako si Attorney Brenda Santiago, legal counsel para sa mga veterano. Nagastos ko ang nakaraang ilang araw sa pag-verify ng mga record na ito. Ang kasal mo kay Miss Reeves ay walang legal na batayan. Kasal na siya. Bigamya iyan. Felony. 3 taon, bulong ni Ori. Binuo namin ang buhay. Joint accounts. Lahat. Lahat nakabase sa fraud, mahinahong sabi ni Ate Santiago. Pasensya na, hindi kayo kailanman legal na kasal. Inusod ko ang isa pang dokumento. Ito ay sworn affidavit mula kay Armando Quizon. Ang legal na asawa niya. Nanginginig ang kamay ni Ori habang nagbabasa. Ninanakawan niya raw siya ng 1.8 milyong piso. Nag-file siya ng missing person report. Tumingin siya sa akin. Malabo ang mata. Tay, nagnakaw siya sa kanya. Oo, at ngayon, nasa akin siya. Nagtigas ang panga ni Ori. Noong nakaraang buwan, hiniling niya sa akin na idagdag ang pangalan niya sa diid ng bahay mo. Sabi niya, para raw sa insurance. Nagprint ako ng form, pero pilit niyang pinipilit, hindi ko ginawa, dahil may mali akong naramdaman. Mabibigla siya na magnakaw ng bahay mo. Sinubukan niya, sabi ko. Peke ang pirma ko. 6 na buwan na ang nakalipas, kaya siya pinaalis, hindi ikaw, siya. Ibinaba ni Ori ang mukha niya sa kamay niya. Nanginginig ang balikat niya. Nang sabihan kanyang umalis sa kwarto mo, pumutol ang boses niya. Wala akong sinabi. Umiyak siya. Anong klaseng lalaki ako? Tumayo ako. Hinawakan ko ang balikat niya. Isang lalaki na minanipula, sabi ko. Isang lalaki na sumusubok na panatilihin ang kapayapaan. Isang lalaki na nagkamali. Pinihit ko ang balikat niya. Pero isang lalaki na nagpakita, tumango siya. Pinunasan niya ang mukha niya. Hindi ko alam kung paano aayusin ito. Isang hakbang sa bawat oras. Sumandal ako. Darating si Armando bukas. Maghahain siya ng kaso. Theft, bigamya. Tatanungin ka ng prosecutor kung gusto mo ring maghain ng kaso. Tiningnan ko siya sa mata. Desisyon mo iyan. Umupo si Ori. Tahimik. Mahabang sandali. Ang parehong tingin na nakukuha niya noong bata pa siya. Bago humarap sa isang mahirap na bagay. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin natin, Tay, sabi niya. Sabihin mo sa akin kung paano tayo lalaban. Ang salitang iyon ang mahalaga. Tayo, umuwi ang anak ko. Inilipat ni Ori ang gamit niya sa lodge noong gabing iyon. Nagpuyat kami. Naka-speakerphone si Ate Virus Santiago. Nag-aayos ng mga susunod na hakbang. Pero dumating ang Martes ng umaga. May nakita kaming hindi namin inaasahan. Pagsikat ng araw. Gumuho ang mundo ni Athena at pinapanood ng buong internet. Nakita kami ni Manong Leo sa almusal. May phone sa kamay. Kailangan ninyong makita ito, ang live stream clip. Kinuha sa account ni Athena at nirepost sa lahat ng lugar. 200,000 views sa loob ng isang gabi. Wala nang awa ang mga comment. She got served on camera. Did she really say? Paano niya nahanap? Wait, bigamya? May naglagay ng title, Fitness Influencer Gets Reality Check Midstream, 3:00 ng umaga. Sinubukan ni Athena na mag-damage control. Elder abuse ito, ang post niya. Inaatake ako ng nalilitong matanda dahil hindi ko sinusuportahan ang delusyon niya. Walang naniwala. Ang top comment, may 15,000 likes. Sabi mo, paano niya nahanap sa sarili mong live stream? Guilt yan, hindi confusion. Nagtanong pa ang isa. Athena Reeves? So Autumn Vaughn was fake too. Sino ang babaeng ito? Tinitigan ni Oray ang screen. Hindi nagalaw ang kape. Lahat ng lugar, sabi niya. Mabuti, sabi ko. Hayaan mong makita ng tao ang katotohanan. 10:00, pumasok si Armando Quizon sa lodge. Mukha siyang nasa call. Pagod. Nang makita niya si Ori, tumigil siya. Ikaw siguro si Ori, sabi ni Armando. Inabot ang kamay. Pasensya na sa nangyari sa iyo. Nagulat kaming pareho. Niyakap siya ni Ori. Sandali lang. Salamat sa paglabas, sa pagpigil sa kanya. 2 taon ko na siyang hinahanap, mahinahong sabi ni Armando. Kami ang nahanap niya, sabi ko. Tumanggi lang kaming manatiling biktima. 11:00. Dumating si Detective Rhea Camden mula sa Phoenix PD's Fraud Unit. Matalas, mahusay, all business. Kinuha niya ang statement naming 3.
Inidokumento ang lahat. Sa live stream footage, maraming biktima. Pekeng dokumento. Makakakuha ako ng warrant ngayon, sabi niya. Mr. Quizon, ang Sacramento report mo ay nagbibigay ng jurisdiction para sa theft. Mr. Vasquez, Sr., ang Pekeng deed ay felony fraud. Mr. Vasquez, Jr., may mga kaso ng identity fraud kung pipiliin mo. Oo, sabi ni Ori, agad-agad. Lahat iyon. Lumipas ang hapon, mga paperwork. Mabilis kumilos si Detective Camden. Alam niya kung gaano kabilis nawawala ang mga taong tulad ni Athena. 2:00. Nag-vibrate ang phone ni Ori. Nawala ang kulay sa mukha niya. May kaibigan lang na dumaan sa bahay. May U-Haul sa driveway. Naglo-load siya ng mga kahon. Ipinakita ko ang mensahe kay Camden. Tumatalon siya. Tumawag na si Camden. Unit sa address. Female suspect. Mid-30s. U-Haul rental. Active warrant. Detain. Tumingin siya sa amin. Malapit na namin siyang makuha. Nangyari iyon ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. 4:37 p.m. Bumalik si Camden. May pigil ng ngiti. Pinigilan namin siya sa isang gas station malapit sa Interstate 10. Papunta siya sa kanluran. Nasa kustodiya na siya sa Maricopa County Intake. Tumahimik ang kwarto. Sumandal si Ori. Bumuga ng hangin. Tapos na, sabi niya. Ang pag-aresto, sagot ni Camden. Nagsisimula pa lang ang kaso. Lumingon siya sa amin. Kinuha ang susi niya bilang ebidensya. Pero pwede na yun kunin. Tumingin sa akin si Ori. Tumango ako. Oo, sabi ko. Gusto namin iyan. Sa labas. Sa hapon. Inilagay ni Ori ang kamay niya sa balikat ko. Tay, hindi pa ako handang bumalik sa bahay. Ayos lang, sabi ko. Babalik tayo kapag handa ka na. Ngumiti siya. Maliit. Pagod. Totoo. Ngumiti rin ako. Magkasama. Nagmaneho kami papunta sa police station. Tahimik. Nakatiklop ang kamay ni Ori sa kandungan niya. Namumuti ang knuckles. Nakatitig ako sa kalsada. Wala na kaming gaanong sasabihin. Hindi pa. Sa station. Ibinigay ni Detective Camden ang susi kay Ori. Inilista. May tag. May litrato. Pumirma si Ori sa release form. Hindi binasa. Nanginginig ang pirma niya nang pumasok siya sa truck. Pinaglaruan niya ang keyring sa palad niya. Parang hindi niya pa iyon nakita. Marahil, sa isang paraan, hindi nga. Iba ang pakiramdam ng bahay. Nang buksan ko ang pinto, Martes ng gabi, mas walang laman, pero mas totoo, wala na ang ring light sa bintana ng sala. Hindi na amoy perfume niya, amoy alikabok at katahimikan. Nakatayo si Ori sa pintuan, nakatingin sa brown leather armchair, kung saan ako nakaupo, bago patayin ni Athena ang TV. At sabihang umalis ako, lumunok siya ng malaki. Dapat may sinabi ako noong gabing iyon, bulong niya. Dapat tumayo ako. Nakatayo ka na ngayon, mahina kong sabi. Iyon ang mahalaga. Nagsimula kaming maglinis. Nagahagis si Ori ng mga protein shake at hindi nabuksang sulat. Address kay Autumn Vaughn. Pangalan na hindi kailanman naging legal. Binuo niya ang buong identity sa mga paperwork na walang saysay, sa hall closet. Nakakita si Ori ng cardboard box. May nakasulat na wedding 2018. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may mga litrato. Si Ori, naka-tux. Si Athena, naka-white dress. Naka-smile sa isang courthouse. Pero sa ilalim, may stack ng printed emails. Mula kay Athena at isang photographer sa Oregon. Dated 2015. Tungkol sa reprints ng wedding album. Nanginginig ang kamay ni Ori. Parehong litrato ang ginamit niya, sabi niya. Walang laman ang boses. Ni Photoshop lang ang mukha ko, imbes na iba. Bumagsak siya sa sopa, ang album sa kandungan niya. Nanginginig ang balikat niya. Hindi sa galit, kundi sa lungkot. Lungkot para sa kasinungalingan na pinaniwalaan niya. Umupo ako sa tabi niya. Ori, hindi ikaw ang masama rito. Biktima ka rin. Tumingin siya. Pula ang mata. Hinayaan kitang tratuhin niya ng ganon. Natakot ka, sabi ko. Natakot na mawala siya. Natakot na mag-isa. Pero ang takot, hindi kahinaan, anak. Fog lang iyan. At ang fog, nawawala. Nag-vibrate ang phone ko. Atari Santiago. Greg, may 4 na tawag ako ngayon mula sa ibang veterano. Parehong pattern. Manugang na babae o lalaki. Fraudulent deeds. Bigamya sa 2 kaso.
Gusto nilang malaman ang ginawa mo. Gusto nila ng tulong. Ipinakita ko kay Ori ang mensahe. Binasa niya ng 2 beses. Pagkatapos, tumingin sa akin. Tay, hindi natin ito pwedeng hayaang mangyari sa ibang tao. Hindi, sa ngayon ako. Hindi natin pwede. Inilapag ni Ori ang peking album sa coffee table. Tumayo siya. Sa unang pagkakataon. Ang panga niya ay hindi galit, kundi may layunin. Kaya, ano ang gagawin natin? Naalala ko si Manong Leo, si Armando Quizon, na lumipad para tumulong sa isang estranghero, si Atiker Santiago, na nagtrabaho pro bono. Dahil ito ang tama, naalala ko ang asawa kong si Rosalinda, na nagsasabing, "Ang lakas, hindi kung ano ang kinakapitan mo, Greg. Ito ay kung ano ang ibinibigay mo. Tutulungan natin sila," sabi ko. Ituturo natin sa kanila ang natutunan natin. Dokumento, ebidensya, boundaries. Kung paano magsabi ng hindi bago huli na ang lahat. Tumango si Ori. Kailan tayo magsisimula? Tiningnan ko siya, ang anak ko, na lumabas sa fog at bumalik sa liwanag. Malapit na, sabi ko. Malapit na malapit. Lumipas ang 3 buwan. Umamin si Athena sa fraud at bigamya. 18 buwan sa bilangguan. Restitution sa 3 biktima. Sa wakas, nakuha ni Armando ang pera niya. Tinapos ni Ori ang annulment. Nagsara ang legal na kabanata. Pero para sa akin at sa anak ko, nagsisimula pa lang ang bago. Isang Sabado ng umaga, nakatayo ako sa harap ng 20s veterano at pamilya nila. Sa Phoenix Veterans Community Center. Inaayos ni Ori ang projector sa likod ko, sa unang pagkakataon. Pakiramdam ko. Eksakto kaming nasa lugar namin. Lumapit si Manong Leo sa mikropono. Maligayang pagdating sa Protecting What's Yours, isang elder fraud prevention workshop, pinangunahan ni Ricardo Vasquez at ng kanyang anak na si Oriel. Nag-click ako sa unang slide. Warning signs of quick claim deed fraud. Pinanatili kong matatag ang boses ko, tulad noong nagbibigay ako ng briefing sa crew ko. Pinasok ko ang isang tao sa bahay ko. Nagtiwala ako sa pagpapasya ng anak ko, at dahan-dahan, tahimik. Nawala ang kontrol ko sa sarili kong espasyo. Hanggang sa isang gabi, sinabihan niya akong umalis sa kwarto ko, sa sarili kong bahay. Umalingaw-ngaw ang silid, tumango ang mga ulo. Naintindihan nila, 2 lalaki ang tumayo. Si Jim, 68. Si Frank, 71. Nakakonekta sila sa amin ni Armando. Parehong babae, mahinang sabi ni Jim. Parehong pattern, tinarget niya ang mga veterano. Dahil sinanay tayong magtiwala sa chain of command. Nag-click ako sa susunod na slide. Forged signatures, bigamya, financial abuse. Ito ang natutunan ko. Ang katahimikan, hindi kahinaan. Sa hukbo, sinanay kami sa tactical silence. Pero may pagkakaiba sa pagitan ng strategic quiet at pagtanggap ng kawalang galang. Masyado akong matagal na tahimik. At ang katahimikan sa harap ng abuse ay nagiging permission. Sinasakop ng workshop ang mga praktikal na hakbang. Paano tingnan ang property records? Ano ang quitclaim deed? At bakit hindi ka dapat pumirma? Paano i-verify ang marital status ng isang tao? Red flags. Kailan ko kontakin ang legal counsel o pulis? Pagkatapos, kinuha ni Ori ang mikropono. Hindi nanginginig ang boses niya. Nakatayo ako rito bilang anak na nagkamali. Nang sabihan ng babaeng iyon ng tatay ko na umalis, tiningnan ko ang phone ko. Wala akong sinabi. Tumigil siya. Matigas ang panga. Biktima rin ako. Emotionally, financially. Inihiwalay niya ako sa mga kaibigan. Kinontrol ang pera. Pinaduda ako sa katotohanan. Hindi ko nakita. Hanggang sa ipinakita sa akin ng tatay ko ang ebidensya na hindi ko maitatanggi. Lalong tumibay ang boses ni Ori. May natutunan ako. Ang pagmamahal na walang boundaries. Hindi pagmamahal. Ito ay enabling. Binigyan ako ng tatay ko ng bubong, binigyan ng espasyo, pero nang hayaan kong kawalan siya ng galang. Tumawid ako sa linya, mula sa gratitude patungo sa exploitation, at muntik ko na siyang mawala. Nag-play ang recorded video message ni Atimer Santiago sa screen. Ang bawat veterano na lumalabas, tumutulong sa amin na bumuo ng kaso. At protektahan ang iba, hindi ka nag-iisa. Pagkatapos ng Q&A, lumapit sa amin ang mga veterano, isang matandang lalaki. May luha sa mata,
hinawakan ang kamay ko. Pinipilit ako ng boyfriend ng anak ko na ilagay ang pangalan niya sa deed ng bahay ko. Hindi ko alam kung paano magsabi ng hindi. Ngayon, alam ko na. Hapon na. Umuwi kami ni Ori. Pagod. Pero masaya. Sa bahay. Opisyal na siyang bumalik. Sa malusog na kondisyon. May malinaw na boundaries. Nag-ihaw kami ng burger sa likod ng patio. Simple. Tahimik. 6:30. Pumasok ako sa sala. Umupo sa brown leather armchair ko. Nagpakita si Ori. May 2 beer. Pwedeng makisabay manood ng balita. Gusto ko iyan, sabi ko. Inabot niya ang remote. Bahay mo? Remote mo, tatay. Umupo ka, anak, sabi ko. Sama-sama tayong manonood. Umupo siya sa sopa. Nakaplay ang balita. Walang ring light. Walang camera. Isang ama at ang kanyang anak. Tumingin sa akin si Ori. Tay, salamat sa hindi pagbitiw sa akin. Anak kita, mahina kong sabi. Hindi kita bibitiwan, pero hindi ko rin hahayaan ng sinuman. Kahit ikaw, nakalimutan ang halaga ko. Hindi iyan kalupitan. Iyan ang pagmamahal na may boundaries. Natutunan ko pa rin yan, sabi ni Ori. Pero nagpapasalamat akong tinuturuan mo ako. Ang remote ay nasa coffee table, sa pagitan namin. Wala sa aming kumuha niyon. Hindi na namin kailangang mag-away para sa kontrol. Pareho kaming natuto ng parehong aral. Ang respeto, hindi hinihingi. Ito ay ipinapakita. At sa bahay ko. Sa ilalim ng bubong ko. Sa mga kondisyon ko. Ang respeto, hindi na optional. Ito ang pundasyon. Sinulyapan ko ang anak ko. Pinapanood niya ang balita. Nakatuon, ang lalaking pinalaki ko. Bumalik. At sa pagkakataong ito, alam niya kung sino siya. Kumikislap ang screen, ang boses ng anchor, pumuno sa kwarto. At sa unang pagkakataon sa 4 na taon, ang bahay ko, pakiramdam ko, ay bahay. Tinitingnan ko ang kwento ko ngayon. Nakikita ko kung gaano ako kalapit na mawala ang lahat. Hindi lang ang bahay ko, kundi ang anak ko, ang dignidad ko, ang kapayapaan ko. Kung pinapanood mo ito at iniisip, iyan ako. Iyan ang bahay ko. Iyan ang mga anak ko. Nakatayo lang ng tahimik habang may nagwawalang galang sa akin. Huwag kang maghintay tulad ng ginawa ko. Huwag mong hayaang lumipas ang 4 na taon bago ka magsabi ng hindi. Ito ang natutunan ko at ipinagdarasal kong marinig mo. Ang boundaries, hindi kalupitan. Ito ay pagmamahal sa aksyon. Ang katahimikan, hindi lakas. Ito ay pagsuko. At ang bahay mo, ang pangalan mo, ang buhay mo, kailangan mong protektahan. Binigyan ka ng Diyos ng boses sa isang dahilan. Gamitin mo ito. Bago mapirmahan ang mga paperwork, bago sumindi ang ring light, bago ka ma-lock out sa sarili mong sala. Hindi ito basta video lang na isi-scroll mo lang. Ito ay totoong kwento. Ang totoo kong kwento, ibinabahagi ko ito sa channel na ito dahil ang Grandpa Stories, tulad ng sa akin, hindi lang entertainment. Ito ay babala. Ito ay mga aral mula sa trenches ng buhay. Ang Grandpa Stories ay nagtuturo sa iyo kung paano protektahan ang halaga mo, kung paano mag-set ng boundaries, kung paano magsabi ng hindi kapag ang pagmamahal ay naging toxic. Ang totoong kwento na ito, nagkakahalaga sa akin ng 4 na taon. Huwag mong hayaang magkakahalaga sa iyo ng pareho. Nasaan ka noong sinabi niya, umalis ka na diyan, matanda. 4 na taon akong naghintay at nagtiis. Huwag kang maghintay. Ang boundaries, hindi iyan kasamaan. Iyan ang pagmamahal. Ang katahimikan, hindi iyan lakas. Iyan ay pagsuko. Ang bahay mo, ang pangalan mo, ang buhay mo, kailangan mong protektahan. Gamitin mo ang boses mo bago pirmahan ang peking papel, bago ka paalisin sa sarili mong sala. Ito ang aral ko. Huwag mong hayaang magkakahalaga sa iyo ng 4 na taon. I-like at i-share. Tulungan natin ang iba. Kwentuhan mo ako. Nag-set ka na ba ng boundaries? Salamat.